Sa isang abang tahanan, naghihintay ang isang ina, si Sisa, sa kanyang mga anak na sina Basilio at Crispin. Ngunit ang gabi ay puno ng pangamba. Basilio, Crispin, nasaan na kayo? Tila kanina pa kayo sa simbahan. Hindi mapakali akong puso. Inay, si Crispin. Anong nangyari sa'yo? Si Crispin, inay, kinulong at pinarasahan. Hindi maaari. Inosente ang aking anak. Kailangan ko siyang hanapin. Huwag inay, mapanganib sa kumbento. Kahit ano pa man ang mangyari, ako'y isang ina. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang aking Crispin. Sa loob ng kumbento, ang batang si Crispin ay pinahihirapan dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Hindi ka ba talaga aawin? Wag po! Maawa po kayo sa akin! Gusto ko lang po umuwi sa aking ina! Sinungaling! Ibalik mo ang pera kung ayaw mong lalo pang maghirap! Maniwala kayo sa akin! Wala akong ninanakaw! Anong kaguluhang to? Padre, ang batang ito ay ayaw umamin sa kanya nagawang kasalanan. Kung ganun, turuan natin siya magsabi ng katotohanan. Anak, umamin ka na sa iyong mga kasalanan at matatapos na iyong paghihirap. Padre, ako'y inosente! Nagsasabi ako ng totoo! Wala akong ninakaw! Ah! Tulong! Ah! Ah! At sa gabing iyon, ang tinig ng isang inosenteng bata ay nawala sa dilim. Walang katarungan, walang awa. Sa isang lipunang puno ng pang-aapi, ang mga inosente ang siyang higit na nagdurusa. Hanggang kailan mananatiling bulag ang hustisya? Sa gitna ng pagdurusa ng mga mahihirap, umiiral ang kapangyarihan ng iilan. Sa bayan ng San Diego, may mga nagtatangkang manindigan, ngunit sila ay pinapatahimik. Hindi ako sang-ayon sa labis na paghahanda para sa pista. Ang bayan ay naghihirap. Hindi natin kailangan na marangi ang pagdiriwang. Ngunit ito ang kagustuhan ng mga nakatataas. Lalo na ng simbahan. Ang tungkulin natin ay para sa bayan, hindi para sa sariling kapritsyo. Kung patuloy ang ganitong pamamalakad, ang mga inosente ang magdurusa. Ngunit sa lipunang bulag sa katarungan, ang mga tinig na lumalaban ay kadalasang pinapatahimik. Sa ngalan ng kapangyarihan, kayo'y aming pinapatigil sa inyong tungkulin. Kung ito ang kapalit ng aking paninindigan, aking tatanggapin. Ngunit tandaan ninyo, ang katotohanan ay hindi kailanman matatalo. Mula sa isang inang nawalan ng anak, sa batang pinahihirapan, hanggang sa isang pinunong pinatahimik, isa ang sinasabi ng kanilang kwento. Sa isang lipunan puno ng pang-aapi, ang mga inosente at matuwid ang siyang nagdurusa.